Ginoo, as you have made us your people, recipients of your grace and mercy, we have all the reasons, Lord, na magsimba kanimo, magtila kanimo, mag-recognize kanimo ang isang pagkulit. We pray that, Lord, the message this morning will just speak to our hearts. Mensahe kita sa iyong tulong, dan kita ang iyong alaga, magpapikipik mo sa mensahe this morning. Pray that you will speak to the hearts of each and every one, and may you use your servant, Lord, as your mouthpiece, na mag-sulti, mag-samyaw, mag-walis sa iyong tulong today. This we pray in Jesus' name. Everyone say, Amen. Amen. Let's all rise, friend. Let's all rise and we read the passage today. Matthew chapter 24, verse 3 down to verse 8. Magtulang maagi, Matthew chapter 24, verse 3 to 8. Ako lang una ang magtulang hindi sa Mateo kapitulo 24, 3 hanggang sa 8. Verse 3 at magtulang tubag verse 4, responsibly down to verse 8. Now, as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, Tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Verse 4, come on. Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. Verse 6. And ye shall hear of wars, and of rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. Verse 6. Verse 8. All these are the beginning of sorrows. May God bless the reading of His Word. Nabalik ko na sa pag-ibig. The title of our message today is The Beginning of the End. Ang pagsugod sa katapusan ng panahon. The beginning of the end. All of us, maski siguro ang hindi nag-drive, nakamatikod sa pagtulbong sa presyo sa gasolina. Pipila naman kasamana. As of ilang adlaw ang presyo di abot na sobra 100 ang presyo sa diesel. Ang presyo na dati nara sa 40, pinakamahal sa 40, pero karoon nagduple na yun. Abot ng 100 plus. Di balita, nagkaroon sila na mudubang na kung 14 pesos ang diesel o city kapin ang sa gasolina. So kung nagtanaw ka niya na nagsukon, musigan ka din mo magkakla. Niyami ka karoon buntaga dire sa gasoline station o mga presyo. Pagbalik mo, misaka na sa. Kurang ka, diba? Pero, matod pa sa istorya sa tuwa na po sa mga libre na kung namahalan ka sa kada litro na gasolina, ang siya na po'y sachet na lang. Ang may tira daw po, isa lang ka sachet. Mura na siya po ako. Naman kung tinuro ka na naabala. Kailangan mo ito ang tanan na.
is, may suot, batik din dito ang epekto. You have feel the effect. No? Sa pagsakas ng Kristo tungod sa kanunod na sa kalimutan. Panay, uban ng Kristmano, yung murag parihan niya ni nalanggam, pinakadakot na langgam, gitawag na siya na ostrich. Matod ba? It's just a story. Nakinig ako ay nalanggam, pati kadakot ni nalanggam, nakita ko sa zoo, may kadakot na langgam, langgam na. Kung hindi naman langgam na nagdupa-dupa dito sa kapinan, dagan na, kusog kayo ng dagan, ang kinayahan ko naman ni nalanggam, naman niya sa inyong palibot sa balay, mas taas pa rin sa ako ba? Pero ang kinayahan ng dako ng langgam na kung doon ay bubot, doon ay uyaw, danger sa iyang palibot, na kung si tendency na iyang ilubong ang iyang ulo sa balas. Bahala kung siya mahin, magkagumot mo niya, masakit. So namin mga tao na may attitude na ginatawag na ostrich effect. Mga mga tao na just ignoring na alam na bilang ang bilang na ilan? They just ignore. Or we sometimes call them indifferent. Or matawag na ito apathetic. Ambot yung suon kung nga nagkaroon ng hindi lang ito'y labon na kung saan nalitabon sa kalimutan. Kasi ang message niining mga passage kayo na atong dibasa, makunin. Believers should be aware of the global events that signals Christ's imminent return and live faithfully and ready for the Lord. Pag bitaw na magtutupo, kinahalang aware ta sa mga kahitabo karon sa kalimutan na nagsignal nga hapit na gayon at nagkaroon na gayon ang pagbalik sa atong Ginoo o kinahalang magkinabuhi ng matinman kung andam sa iyang pagbalik. Ang maayon ng Kristohano, dili lang na ay Bible sa iyang kamot, dili na ako yung newspapers sa iyang Testament. He studies the Scripture and he also is aware of what is happening around the world. Naiso, Bible on one hand, newspaper on the other hand. Na, ang context sa atong passage karon na buntag mo bago lang si Jesus o iyang mga disciples dito sa temple, verse 1 and 2. Dito sila sa temple. Kung saan dito sila sa temple, man dito sa tibuok Judea o sa ilang nason, pinaka-the best, pinaka-lindot na structure kanang temple built by King Herod during the time, before the time of the Lord Jesus Christ. Ang anala, ang tindog na. Wapo kaayo na established. Kanindog kaayo. And the disciples were saying, as in verse 1, Jesus, look at how beautiful this building is. Nindog kaayo. And Jesus Christ said to his disciples, ang abot sa panahon kung sa kagwapo ni na building, kalipon ni na building, the time will come, this building will be destroyed. Hindi na building, magwa. You see all these things in ni Jesus Christ, apan assuredly, may inunod ka mo na akong mga gibutunan, walay bisan usa ka bato, kay hindi mo na sa bato, kanang mga building, not one stone shall be left here upon another. Walay
thrown down. Distraction ang kasabot ni Jesus Christ. And perhaps the disciples were thinking about that, no? Sa ilang muna na ang mga disciples nag-adubo. Shock sila. Ha? Magkubag ni? And they were curious, leading them to believe that the end of the age and his establishment of the kingdom were imminent. Mga nasa lang na Panginoon ni Jesus Christ, wala yung sa bato din ito, magpabilin ko din tinitanan, magbubat rin siya. Kung ang una sa mga disciples, hindi na, ibig sa ilang muna, nagturo sila na matapos na ang panahon, end of the age, o si Jesus na establishment sa kingdom. Panayon sila sa temple ng tao, hawak sila dito sa temple, kung nag-anto sila sa lugar, bitawag, Olives, Mount of Olives. Right? So kung ang temple, dito na sa may gate, sampo lang, sa Pikas, temple, diri sa tuna, bitawag na Kidron Valley. Nandiyan kagihanan, way to Jericho. Dito yung gabita na bungkod, Olives, Mount of Olives. We were there sa 2016 at Bible tour. Nakauban ang kakilala at mga kaisunan ng road, hindi na ang mga hospital si Melba. Nakatindog yung bibigyan sa Mount of Olives. Kung asa si Jesus Christ, sulti, diminin atong mga gibasa karon. So while sitting there, samtang nagalingkod sila dito sa bundod, overlooking dito sa temple, kaya temple walang kapamaan sa unahan, si Jesus Christ nag-ingon ani sa verse 3. Now, as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, ingon again the disciples, sultihin kami, Jesus. Kanusaan na hitabo, when will these things be? Saan di kayo pasabot nila kanusaan ang buba? Because they were thinking na pagkabuba sa temple will be the end of the age, and Jesus Christ will establish His kingdom. O gingon niya, what will be the sign of your coming at the end of the age? Nindot tayo pangutana sa mga disciples na isulod. Because in their mind, I would say that they were futuristic. Nagmahuna sila sa kaugmao ng naso ng mga lot of people just only think what is today. Pero galing mga disciples, kanusuan na Jesus, Jesus, mahitabo o ang timaylihan sa imong pagbalik. Na, makita nato na with that question na isuon, they were anticipating, they were anticipative. No, anticipating sila na sa unahan. They were expecting, and that's what we need to do. Apostle Paul said in Titus 2:13, kung saan looking to the blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Yung lantaw kita, muna ito na, dito ka magtutok. Christian needs to be futuristic and anticipative about the coming of the Lord. What is the sign of your day? What is the sign of your coming at the end of the day? Ang pulong din at end of the age, mga Kristiyano, it refers to the conclusion of the current era. The age of grace or church age, diba? Pagtapos sa karon na kapanahunan, hindi, atong panahon karon, church age or age of grace. And this will be marked by Jesus Christ, second coming, final judgment, and the initiation of the millennial kingdom. Mga future events.
It signifies a transition from this world's turmoil to God's rule. Ay, grabe na kasabot sa kalibutan. Kung matapos na din, napagbalik din ng Jesus, kung siya na manghari din sa kalibutan, hari sa kalinaw, hari sa prosperity, peace and prosperity, that will only happen when the Lord Jesus Christ will come and rule on this earth. To put this in proper perspective, na atay picture sa ato unang-una, mauling gitawag ng God's plan of the ages. Baga ang timeline sa Ginoo, gikan sa unang panahon, hangtod sa katapusan. Sa sumala sa gitagayan, kaya sa bulan kasulatan, di ba? Ang una niya, itawag na eternity past, wapang tanan, wapang langit ng paglugan. The age of innocence, that is panahon niya si Adan at si Eva, dito sa garden sa Eden, luwak pa sila, mahulog sa sala. And then the age of conscience, human government, the age of promise during the time of Abraham, the age of law, o panahon ni Moses, diba? Pagkato sa kasunduan, Old Testament na, ganyan. Pag-abot ni Jesus Christ, ang nandalang cross niya, sa iyang first coming, gikan niya ito, uman sa laban, ikayag siya sa langit, nagsugod ang church age. So, gikan sa day of Pentecost, hangtod sa ato karon, napata sa ginatawag na church age, panahon sa iglesia, or grace period, nada grace period, manang cross. The next event to happen, sa biblical prophecy, what we call the rapture, when the Lord Jesus Christ come on the air, dito sa kanilang ugmutan mo ang tanan ng mga believers, buhi ang napatay ng mga buto-banhaw na muna ang sunod na ito. Kung tawag ka ng pivotal point, pivotal starting point sa pag-biblical eschatological event or biblical prophecy. Future, na itong ginapaabot ang pagbalik ni Jesus Christ. Anytime that will happen. Okay? But, why I am showing you that? Because I want you to know na naata din. O ang sunod na hitabo, ang rapture, ang pagsakgaw sa Ginoo sa iyang mga katawan, ibutang mo dito sa kalangitan, sa kahanginan. And then, after sa 7 years, kay sa 7 years, dili sa kalibutan, mahitabo ang grabe na kasakit. 7 years, tribulation period. After 7 years, mahitabo ang return of Jesus Christ, ang balik ni Jesus Christ, touchdown na si Jesus Christ, dito sa iyo na tulog na siya. Ubad sa mga Kristohano, iyang isakgaw, balik si Jesus Christ ng kalibutan, take over na si Jesus Christ. Tukod na niya ang iyang ginharian. Right? So, kaning mga signs, direct na gihisgot sa chapter 24, ang full fulfillment ali during the 7 years tribulation period. Meaning, ang mga Kristohanong buwan na sa kalangitan o ang mga sinyalis dire na atong nabasa, nagihisgot ni Jesus Christ. O ang atong experience karon sa community na patilaw lang na sa Tagalog, patikim lang. Tilaw lang, pero ang full blast sa katumanan sa bawang katimaylan will happen during the tribulation period. And that will be the time as Jesus Christ after that will not all God is coming. I hope that you have a mental picture there kung saan nakita mo. Karon, what are the signs of Christ coming? Okay? Of course, ang rapture walay sign. Ang pag-touchdown ng Jesus Christ kalibutan o yunay na sign. Tulog, ang mga signs na atong isigutan karon.
ang signs gipahitabo sa Ginoo to make us feel, to remind us, to make us feel, to make us aware na hapit na ang pagbalik ng Jesus Christ. Kaya ang mga timailhan rin ni Jesus Christ sama sa usa ka babae na nag-labor pains. When will you know that a woman, pregnant woman, is about to deliver his baby, her baby? Diba? Kaya nabatid ako na sakit na. Pimiro na, kung subo na magpitik-pitik na nila. Sakit gamay. Unya, pagkahapon, nag-anak nag-increase ang sakit. Kung sa hapit, naging ka mga akit ng mga anak na babae, grabe na din ang kasakit, di ba? Ang intensity. Maupo na mga timailhan din. Mag-anan with the intensity and the frequency will increase. Mag-increase na siya. So mag-increase na siya na mag-increase. Buti pa sa mga apit na ginagawa sa baby, apit na ginagawa si Jesus Christ. So kung saan natin mailahan, kaya imong bantayan, tulog, dire sa atong passage, we'll be continuing with this sa mga sunod na video. Number 1, what are the signs of Christ coming? Number 1, spiritual deception. Pag-ilan, paglimbong, mga igsoon. Kung saan niya, verse 4 and 5. Let's read the verse. Ready? Begin. And Jesus answered and said to them, take heed that no one deceives you. For many will come in verse 5, begin. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. And those were the disciples, Jesus. Kung saan ang kinagilhan, apit na kabay. Okay, si Jesus Christ, magbantay ka mo. Magbantay ka mo sa nadili mo mailan. Kaya daghan mag-abot, dalon ang akong pangalan, ng ngayon niya ako si Kristo, mailan nila ang daghan. So, deception. Mga igsoon. Ang word din na take heed that no one deceives you is a directive. Directive, di ba? Sugo. Take heed, but like Jesus begins his Olivet discourse or his teaching in the Mount of Olives by urging his followers to be alert and discerning to avoid being led astray. Magbantay yun. See, among others na tinailhan, like para sa inyo sa akin, mas kuyaw ko ang uban dito ng mga tinailhan, like mga kalatidad, mga gira, mas kuyaw, pero si Jesus Christ, ang iyang concern, spiritual, yun niya, pagbantay, yung magdadaghan kayo, manilad sa inyo. Take heed, it means you examine carefully and continuously, suggesting that deception is subtle and dangerous, particularly. Kung saan na, examine mo ninyo, bantayan ninyo, di lang sa usang kaibigan nilang bantay mo kanunay, kahit ang pamilya, grabe. Bisa nasa ang pamilya, pero the words, we open here, the word, scam, na-scam ko. Diba? Kung saan man ang scam, amin ninyo, dili tayo. Amin man ako, dili ay tinuod. Na-scam ka. Kung tingali ma-scam ka, diya sa daghan mga bar, mga uban, mga buta, financially na-scam ka, whatever, pag-ani sa sikat tayo, Davao na itong sa ito. Sigari itong sa pagkagani. Kapa. O kapa. Binsil. Ito. Kanya, pagkataon-taon, kay scam day, di pangkusin itong uwan. Mga nagpapilapilong kapa kay di na nila mabalik ang kwarta.
scam. Take him, bantay yun. Ganyan mo mga ilan na ako ni Jesus Christ, sa verse 5, for many will come in my name, dalo naman sa akong pangalan ngayon sila, ako ang Kristo, I will rise. And so not only here, we see the directive, but we see also here the danger. The deception is not just generic false teaching, but specifically people claiming to be Christ. Mukod sila na sila si Kristo. Agad ba? Yan gani sa unahan, agad. Son of God. Ako, si Jesus Christ, sa Bible, Jesus Christ na Jewish version. Kani Jesus Christ din sa Davao, Gentile version. Version din na. Dili mo makaadlo sa langit, kung dili mo maami dili sa ako. Mga claim. Diba? So, claiming to be Christ, batay. And the point is, you are not to swallow every teaching that you will hear. You have to examine, iya ba ni sa Ginoo? Biblical ba ni? Daghan niya, diba? Let's have the attitude of the Bereans in Acts 17:11. Kung saan nandito ang mga Bereans, ilan si Apostle Paul, the Bereans were more noble than those in Thessalonica in that they hear the word with readiness in their heart and search the scriptures daily whether those things were so. Paminaw sila maayo. Nag-take note pa siguro sila, pero pag ulit sa ilang balay, tanaw nila ang scripture kung katong diwani dito, inuod ba ito na adili? Examine din mo. How to stop false teachers. Isa ang pag-spot sa iyong pagtutulog. Number 1, gagamit sa Biblia, pero proof texting. Abunan na. Proof texting. Ang buti kasabot, natuduan ka, tanawa, kung sa pagtutulog nila, buambak-ambak o versikulo. Huwag na yung isabot doon sa context yan, o doon na ipasabot. Buambak yung versikulo, ipapatuod, nga mauna. That's what we call proof texting. Kaya, when we study the scripture, verse by verse, kaya tanaw na ito, kung saan yung ipasabot niya sa Ginoo. Otherwise, we misinterpret the scripture. But look, isa sa mga kinayahan sa mga false teacher, proof texting. Paminaw ko sa pagtulog ng daily storyari. Murag ka, makonvince ka din. Pero tanawa, basahin mo. Pagkasunod, basahin mo dyan. Hindi mo na dapat sakto na lang sila. Buti pa sa buhay. Hindi mo iabang-abang. Kaya bisan kung saan na hindi mo mahimong ang conclusion, gamitan ng versikulo, pagkaman mo na sa versikulo. Ikaduha na to start procedure, distorted Christology. Ang ilang pagtundog na si Jesus Christ, tao na siya, di na mahimong nilo. Si Jesus Christ, gamay na lang siya na Diyos. Kung sa mga tundog sa gospel, historic gospel, Jesus Christ is the Son of God who came to earth, diba? And put on the flesh, dwelt among us. Naggapas at sa atong sala, nagbayad sa atong sala dito sa cross, kamatay, nilubog na bantaw. Kamusta? Kaya sa langit kung balik kamusta. Una ang summary sa teaching about the Lord Jesus Christ. Unbiblical revelation. So, pag-iwan mo, makapaninaw ka, kung sa'yo, gituuhan sa gitudlog ng bakit of Jesus Christ. Pag mo kami nito na si Jesus Christ is just little God. False teacher. Kami nito na si Jesus Christ, tao na siya, hindi na siya pwede na Diyos. Distorted. Unbiblical revelation. Both ipasabot, nagpakita sa Ginoo sa ako, kagabi,
naghunghong siya nako. Mga igsuon, maunihon na. Unbiblical revelation. Ang tanan na gusto sa Ginoo ng padayan, atong sundot na ana dili sa Biblia. Kung sa natapos na ang Biblia, wala na dugang pa kanino nang wala kasulatan. Kinsa magadugang, kinsa magakulang, ini ng mga pulo, pagadugangan ang iyang sito. Yan, basa sa Revelation chapter 22. So, ang biblical revelation, kaya mga bangko mga pinadaya. Kung wala ng people, mamagnet, masuyo, at mga tawanan, dilitak kayo. Napakita nila Ginoo sa iya. Ang pinadaya rin, no. Tanan, gusto sa Ginoo sa mga naan rin yung exo. Moral compromise. Lamig kaayo manunti, pero tanawa ko nung sa niya tinabuhi. And a lot of people in Jesus Christ, this is a warning, Matthew 7:22, not everyone who says, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven. Many will say to me on that day, Jesus Christ, have we not prophesied in your name? Have we not done miracles in your name? And Jesus Christ will say to them, depart from me, you that do wickedness and righteousness and lawlessness. Meaning to say, maayos sila magsulti ng wali, pero ilan kinabuhi. Merchandising faith, ibaligya ang pagkulit. Nagka-people sa pagwali, pagtundo sa tulong sa Ginoo for financial or monetary gain, ipagwanta nila. This is common sa mga prosperity gospel preachers. Kung magtuwa mo sa Ginoo, kung muhantad mo doon sa ministry, magiging yung dato, makadaog mo system, magtukod yung balay. No. Dito sa mga and so that's how you spot false teachers. Alright? Kanon. And Jesus answered, verse 4 and 5, ginapon, yun sa last phrase. For many will come in my name, I am the Christ, and will deceive many. Mga limbong sa daghan, kung saan mo ipasabot. Not only receive the directive, take heed, the danger sa scam, hindi po mga matikod. Pero we see also here the dissemination, how they spread. The spread, kung saan man ang spread nila. Jesus emphasizes that many will come and many will be deceived. Daghan, yan ang word, many, daghan. And many will be deceived, daghan po mailan. This indicates that false teachers and movements will be highly successful and numerous, particularly in times leading up to His return. So, pagkadoon lang yung pagbalit ng Jesus Christ. Pero tila yung daghan ng Pilipinas. Tila yung daghan. Sa Pilipinas, pero tila daghan na tulpo. Inayon niya kami, di ko makato sa langit, kundi kumuha nato. Anak place ng bukado. Sa ganit ko dito sa island ko dito sa Rigam. Sa bukado din na sama. Dito sa Sinigil. Inana, no? Daghan kayo. Dili kung makasunod dito. Daghan ba? Si Dato Batawa, Rinko, si Dato Kiki, si Dato Gamiti, naman marunong mga tayo. Daghan tayo. Malibog na lang. This is the call to vigilance and awareness. They are spreading their teaching, false teaching in Facebook, YouTube, internet, TV, radio, literatures, and crusades. Kaya, magdadala ko sa YouTube, nagwakuan, nanunod-gawa na mayo, may kayo mamuntos, pero tanawa kung biblical ba ang YouTube. Don't be deceived with miracles, with big gatherings, with charisma of leaders and speakers. Ayaw pag,
ka na masuyod ka ba? Nindot ka niya paminaw. Tapi kayo manulti. Mga milagro, kanang mga milagro, sa'yo, nakikip ka na. Nananagkirkir na ito dito. May pagkaman, yayo, nakatito na, kalakalakat. Tinuro yan, nakikapit ka na, gagandama ka na dito din, at tinuro, di ka na siya sa samuang, kalayo ka, kamot, dire lumaki. Bantay. How to avoid being deceived? Kung saan ka na hindi ka na-deceive, hindi ka na-kalimutan. First, know the Bible firsthand. Know the Bible firsthand. Subok, daghan ng Kristoano pero what ay Bible. Pastor, ang Bible na natin sa cellphone, okay. Pinahanda ng cellphone na Bible app. Good. Pero maski na nga sa inyong cellphone, mamutala ko sa iyo, asa ang mas dakong inyong ibasa ang Bible app o ang Facebook. Dagdag ba na nadulog mo na chismis, kaya saan ka na balita sa Facebook na unverified, nangkod na tinuod niya. Ang Biblia, mo itulo sa iyong kabuturan ang Lord. Kapila, puntahan ko sa iyo, kapila ninyo i-open ang Bible app. Kaya nalila ta mag-ilad, kaya nalila ta magsunod, kaya in the first place, we do not know what the truth is. We do not know kung saan tinuod, kusultihan ta maninaw na, ito, oran po ka, kaya wag mo ta kayo manunod. Ano sa Biblia ka magtuturan? Ang practical application. Aron ni magdugay atong kahibalo sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Attend mo by Sunday school. Amen? Panawa, American Amen. Wala kaya din natin ng Sunday school. Kamalo mo kung sa inyo sa Sunday school, di naman yung wali, preaching, pero hindi sa preaching, di kami nakapapuntahan na kay question din sa inyo na sa din na sa din kaulugan ng versikulo, di kaya nakapapuntahan. Pwede ka mapuntahan ako niya, you can come ask me. Pero sa din siguro, nakapapuntahan ka. Attend ka kung wali, mauni ang pinaka ng baluran na tuyo umani sa Domingo. Maminaw ang wali. Kaya umani ka, paminawi ang wali. Kaya tinawali ito na nagpulong yung sa Ginoo na Iso. Amen ba? Wednesday, Bible study. And then, evaluate the teaching against the Word of God. Kung natin kayo madulang tayo, nanawagan na sa pulong sa Ginoo na ito. Ikamit ang versikulo na rin ako dito yung meaning niya, mahulugan. Stay connected with a biblically sound church. Yeah, remain, pagpabilin ka niya sa usa ka biblically sound church, kanang simbahan na tutulog sa puso, maunit ka importante. Ang tutulog na ng simbahan ko nasa ka. Then you panginoon ang Word of God. Sa ni Jesus Christ, sa katapusan ko ng daan na makakita ang bantay. Number 2, side. Not only spiritual deception, but also geopolitical warfare. Verse 6 and 7. Sabihin mo, 6 and 7. Let's read. Ready? Begin. And you will hear of wars and rumor of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Verse 7. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. Geopolitical warfare. Gira, nasod, batok ng nasod. Kanang word din na wars and rumor of wars. Historically, the region around Judea, kung nasa si Jesus Christ na him sa iyang ministry, and this time, setting, yan ang atong text.
ang Judea was often involved in wars. So, nagkakaibira ang nagtahukan ng Israel. Ang kagkaroon, sige lang nagkabira. Nakikita pa sa history. Sa unang mo ba naman diba? Sa history. Kung sa'yo na nagsulong sa ila, Assyrians. Pagkaman sa Assyrians, the Babylonians. Yung pagkaman sa Babylonians, the Persians. Persians, mga na sa ila. Pagkaman sa Persians, yung saan sunod? Romans, the Romans. Wala pa naman ng Jesus Christ. Bisulong sila, bidaog sila. Bihimo sila mga ulipon. Mga experience sa Israel. And the disciples have just marveled here at Herod's temple. And Christ predicted destruction of the temple. This was fulfilled when the Romans attacked Jerusalem in AD 70. 70 AD. Si General Titus, ang leaders ng Roman soldiers, yung attack, isunod sila. And after that, daghan ang mga nagsulog sa ila, mga Turkish, nagsulog sila. Uban pa, mga Crusaders. Yeah, sa history, wars in history, tama, mga gira sa history. Early centuries, Parthian, Roman, Bar-Kokhba revolt, Gothic invasions, Middle Ages, mga crusades, Mongol conquest, 100 years of war, and then modern area, Napoleonic wars, 2 World War, World War I, World War II, on war complex, o kung sa so on. Ako pa na nag-hira sa unang panahon. O, nag-hira na yung pastor, ito ng panahon. Saan na ba ito sa pagbalik ni Jesus Christ? Really, ang point niya, mo-escalate, mo-samot pag yung ang-hira. Grabe pag yung ang-hira. Tanawa ang wars escalating globally. Russia and Ukraine war. February 24, 2020. Ang tagkaroon, wala ang gihapon na human. Sige pag yung ang-hira. Israel and Hamas, October 7, 2023. Israel with US versus Iran, June 13, 2025. Yan ito ay pangbubahan sila. Karon, Israel with US versus Iran, February 28. Yan yun. Kaya, inunto. Di pwede na mag-piyong-piyong lang tayo pagkita mo sa kalimutan ako. I-discuss na ako sa simbahan. Araw ng mga Kristuano, may proper perspective. Pagkat ako kung saan ang pagkita mo na sa inyo. This is it. Israel, Iran, February 26, 28, 26. Kung ang mga nason nakamatikod mo, gaan na mong hirap. Maski Pilipinas, namalit na tawag missile sa India. Ang US, nagbutan na ang mga ballistic missiles sa Luzon. Na ang mga warheads, di ba? Ano pangyayanan na natin makita? Kaya na-ID mo escalate ang gira. Yung anak, sa gira na magkaroon, hindi basta-basta. May ito sa unang gira kayo, tinibasay ka. Hindi siya doon, pero kung natin na mga bomba na, isang buwan ito sa layo, ang pinta. Mga warships. Di ba? Kuya, ang Iran, hangtod karoon. Ang Israel pinag-advance sa mga weaponry, sa armas, pero nag-abuan sila, nag-politik sila, dibinsa, nagigamitan sila sa Iran sa itong mga cluster bomb. Isa na kabumba, pero magbuo na din, mabungkang. Hindi naman daghana, kung saan ko naman ipagsalam. Kaya naman sino na? Unya, mauna na master na mga di na ito na nagbasay, kutsilyuhan na, kauna mo ito, bayunita, di ba? Hindi na.
Karon ang bagong balita, ang US nagpadala o 2005 Marines pailong na sa Middle East. Kaya karon ang kahanginan sa Iraq, iyan na sa US o Israel, at ay kami sa Iraq. Military targets, siguro almost kidnap all admin countries na nila. Karon ang sunod na yun, dito na yun, sa yuta, invasion na yun eh. O ang mga NATO countries, European countries, NATO, mga European countries, apin na ang Britain, Canada, France, Germany. Dito na Trump, dapat bukaman mo dali o bantay lang yung Strait of Hormuz. Kaya ang Strait of Hormuz, medyo may pinaka-agihanan sa 20% na oil supply sa kalibutan. Kung naigira mo ito mo, perti kaluoy sa mga tao, buba ang mga balay. And look at this verse 7, we're about to end na. Let's read, ready to begin. For nation will rise against nation, kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences. The word pestilences is plagues. Plagues, katong parehas sa tubig. And earthquakes in various places. So, tanawin mo, ang point na ito diya sa kasitulo, kung gusto ko makita na paghuman sa gira, na ang yun, and there will be famines, meaning, ang after effect sa gira, gutom. Gutuman. Kaya ang mga nagamitan ng mga pamalit-ulanos, ang nabalay ang kaluba, kinsa rin mananong kasi buto-buto. So na ay buto na magitabo ba? And there will be famines. Okay? And pestilences. Look, ang mga tao na naikuan, ang mga naikuan sa gira, kuwi kayo mga tao na nakupag na sila balay, absent na sila pagkaon, pagbihan ng mga tapon, ang sakit, magpatod-tapon. Karon, sa itabo current events, ang Iran blockade Strait of Hormuz, badalante, lumayan mo ng istorya din niya, kaya yung angkol, kapitan sa oil market, tundok mo niya, nagawa kasi man natin kasi man, kagawas! Halos worry na siya, halos na-depress na kayo. Ang mga bumbang mo, Strait of Hormuz, kung mauli ang Iran din, good countries like Oman, UAE, Qatar, Saudi Arabia, dito, Kuwait, dito, Iraq. Naanak sila yung mga Kuwait to dire, na dili musulod ang barko, butang sa ilang oil products. Karon kaya nag-Iran, kung sabihin mo sa Iran, kining choke point nila, which is only like ang kalayuan ni tabog o panahon, kaya distansya, giblakit nila, gipangbutangan nila yung sea mines dito sa ilang na barko mo agad yung buto o barko. So, karon, nakulubot ang mga barko dito, 100 ka mga barko that travel nila every day. Nagpadala sa oil supply. Napundo na siya. What happened? Kaya dili naman pagawas ang supply. Isaka ang presyo sa gasolina. Aba sa ulang ng budya, saka sa presyo sa gasolina. Anong dili? Kaya kung saka ang presyo sa gasolina, ultimo presyo sa kalamunggay, musaka. Kaya ang kalamunggay walang nagamit o gasolina. Kaya pagdala sa kalamunggay pa sa palengke, gamitan na ng tricycle nagamit ng gasolina. Then increase na lang. Ang pangutanan, ang doktor sa akademi, walay kasiguluhan. Okay? NATO countries, si Trump,
kung dili pag-secure. Kaya kung doon na pa isa na bulahan, aligirahan, ang iyong karapatan. Kaya bitawag ng petrodollar. Kaya kung bakit ka buhay, ay yung ganitong dollar na karon. Ditaas ang presyo sa gasolina. Okay? Kaya hindi makalusot ang supply. Gamay na ang supply. Nagilungan na. Kinahanap kong daghan na dollar para na makapalit ng oil. Asa ka yung nagbawa ng dollar? US na na. So the more na magsunod ka ng oil, kuha sa ito, muda po ang nila. Kaya, dili mo ko extend to, pero the way I analyze it, dapat kamu ng mga countries, kaya US naman sila yung pagaling ng source of one. Saudi Arabia, isa na. Sila po, sufficiente man sila po sa ilang Pilipina. Kamu ng mga naso, dapat mag-secure direct. Kahit sa likod, kung di mo tanaw, ang US, umakoy. Nasa Israel. Makuha anin mo. Yan, gastong sila billion niya. Billion sila, what sila yung national interest. Of course, Iran is an oil-producing country. But look, ditawag ng mga nason. Ingon sa Europe, dili ba natin away? Hindi naman ang away. But we will go there, kung tabang ang secure, kanan, straight to borders, hindi passable na siya. So, that's the situation karon sa kalutugan. But look, adlot tayo ng pagkakas. Anus akan, karon si mana, itis na kung 14 ang gasolina. Ada si mana, halos itis, double digit ang pag-itis. But look, Jesus commanded us to remain calm, reminding ourselves of the sovereignty of God, reminding us of the sovereignty of God and the assurance that He is in control even when circumstances seem clear. Si Jesus nagsugo na ito, ayaw kang makapanik. I am in control of what is happening o bisan pa ang mga circumstansya na pagkitabo at bulog na kaayo. I am still on my throne. So, nagkasuhan mo, yan. Ano na, affected na din. Oil ra, nag-iisubutan. Oil is the lifeblood of it. And I think the reason na may hirap, interest in oil. And from China, decided tayo ng West Agency. Ay, oil reserves ka. Kung sa'y gigirahan sa Iraq kung oil, di ba? Si Saddam Hussein, yan ni Saiful, dilira siya sa Iraq. Kung dili Iraq, no? Yan, Kuwait, no? Siyang mo ni Saddam Hussein, kapag siya dito, hindi pasuyong dito sa ilalim. Isuyong ang iyan oil. Dito sa kuwasan ka. Nilabanan sa US at Kuwait, napigira ang US sa Iraq. Oil gihapon. Kaya oil is the lifeblood of the global economy. If it stops flowing, the inevitable effect is no different from what happens to the human body when it hemorrhages. Kita mo sa babae na nag-hemorrhage? Sa nag-hemorrhage? Kanang siging dugo, ganit ang undan ng dugo, gawa sa dugo, kadugayan, makulap, manuspad, makulap, cardiac arrest, mamatay. Maura po na kung dilit ng flow ang oil. But, kung sa inyo ni Jesus Christ, kanang nakare, kasama na ito, pray to believe. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not. Kaniha, see that no one deceive you. Karon, see that you are not troubled. Siguruho ninyo na dili ka mo magkataranta ang anay karong sa dalan. Hindi nga sa akong business ba?
Ito, Diyos na ako. Ipalit ko sa kasako ng bugas. Dalahan mo na. Kung wala ko sa bagay yan, dito, action ko kung kabalaga ko. Kung gusto nyo, sige sa ang isa kasako ng bugas, kaya kung doon na lang, ibasin sa sunod si Mana, saka na po ng bugas. So, palit ko. Mo man ibantay na doon ng 4 day. Di pwede yung palit ka, gasolina na by drums, pwede. Pero yun yan, see that you're the trouble, hindi ka magkabalaka din, kung magpalit, kaya kinita na, nakita mo ang John May. Pero katapusan, dili pa. Diba? We are not, Jesus commanded us to remain calm, reminding ourselves of the sovereignty of God, the assurance that He is in control, even the circumstances sensitive in it. Let's read this. Begin. We are not panicked, worried, and discouraged, for all this has come to pass. Feeling as the Christ coming is what? Wow. Gusto na ito sa dili na itabog eh. Only ang plano sa buto. Pero galitan namin ang mga hadlok na mga pagkitabog na sumtila sa ato. Ang balik ng Jesus Christ is getting. Let me go to number 3 and I'm going to read fast. Time number 3. Signs of the coming of Jesus Christ. Number 1, spiritual deception. Number 2, geopolitical warfare. Number 3, natural calamities. Verse 8. Verse 7. Verse 7. Rape or nation will rise against nation. Kingdom against kingdom. Geopolitical, diba? Nasa bakit nasa. There will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. Earthquakes. Kung doon na pa yung lugar na earthquake prone, kita na sa Pilipinas. Kung ang pinakakusog, dito natin ang bilang sa dapat na pangyari. Pero pinakakusog ng Europe, katong sa Cebu. Intensity 7 kung ang nabindi sa ito. Karon, ispila mo sa college, kaya dito direct, na may kurso na di-offer ang bachelor ba na, pero specialized on disaster. Disaster? Kurso na ako. And then, ato mga bata, sa pag-enroll, dilit lang ng bago bilang libro, magdala na ito. Scholar. Diba? Kada bulan, kinahanglan na ay perfect break. Because ang perfect din natin sa o ang Pilipinas nasa perfect road. O niya, nakita din mo na ang linom sa una, panagsami kayo linom. Karoon mo lang. Linom ko. Yung mga tao sa buwan, linom lang, linom. Birtin mo niya. Sige, linom niya. Di ba? Natural na lang tayo. Typhoon, mga bagyo. Pilipinas, hindi pa wala sa mga bagyo. Grabe. Ang iyong mamatigdan na magalan ng kakusog ng bagyo, magalan ng kakusog ng mga linog. Mauna na yung suko ng boto pasabot rin sa mensahe. And all this, the intensity and frequency of deception, wars, and calamities will be increasing as we get nearer to the coming of the Lord Jesus. Nanaman dito siya, kagrabe. Kaya, tama ang mga kursos mga yun dito. Daghan ang verse din yung mga people na kadaghan pang distiro ng daghan pinangalan verse 8. Kaya wars, earthquakes,
labor pains. Babae, mga anak na, sakit-sakit. Ay, bawang lang na, kung anak na bigyan ng lawa, that's what I observed sa research na itong first na anak na sakit-sakit. Kanya, dala sa hospital, DIT, sa doktor, ay, umama na sa akin siya, balik ako sa bala. Pagbalik sa bala, wait lang na hindi sakit. Anak na siya, meron ng irik, karwason niya. Hindi ba ito nakakasaan? Katulog. Grabe. Pero di ba kayo naman sa hospital? Sakit mo tayo. Sige ka rin tayo. Magawas na kita yung baby. Pero yung tanda, ako pa. Wala exactly yung kapatid pero sa pambalik si Jesus Christ. Dili. Balik ka na. Magbutang ka sa 2000. Year 2000 balik ko dito. Balik ka na ako. 2026 na tayo. Wala. Dili mo mahibag na. Exactly. Pero nakay-feeling, kahapit na. Hapit naman na. Nakay-feeling, hapit na. Pero kung saan na, oras, kung saan minuto, bakit kayo ba? Kung ba ko na sa pagbalik ng Jesus Christ? Antod, gawas ng baby. Gawas ng baby. Wow! Ni ang nagyodan akong liwat. Ni ang nagyodan akong kapo. Maon ang baby. Pero bakit ang grabe lang sa akin? Ay, so, mauna na akong pagkita-buka lang sa kanila. Kaya, receive with our eyes the sins, receive with our eyes, hear. The signs of Jesus coming is unfolding. We are not to panic in the midst of global crisis because all these are just telling us that Jesus coming is getting what? Nearer. Here's the verse, Romans 13:11. Let's read, begin. Beside this, you know the time that the hour has come for you to wake from sleep, for salvation is nearer to us now than when we first believed. Believers should be aware of global events that signal Christ's imminent return and live faithfully. Pwede ang pagkakaroon ng pagkakaroon. If it comes to them, are you ready? Are you sure that you are saved? Unay siguro nyo. Kaya kung dili kaluwas, mga igsoon, binaagi sa pagtuo kang Kristo, pagdawat ka niya, hindi nang matuluwas. Ay nagpas ng babae. Sorry. Sorry nila. Siguro mo yun. Si Kristo na sa inyong kinabuhi. Hindi mo siya gituan, dawat kung hindi nang manuluwas. And the third big question is, are you serving Him faithfully? Amen? Amen. Katahon na ito. Let's all stand this.